Nagagalak ako dahil isa ako sa binigyan ng pagkakataon ni Pastor ng Panginoon para maisalaysay ang isa sa unang wika. Isa sa unang 7 wika pala, brother. Pakibuksan po natin ang isang talata sa Biblia mula sa Luke chapter 23 verse 34. Yan, tayo po ito mayo. Basahin po natin ang talata mula sa Luke chapter 23 verse 34. Begin. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbahagi nila sa kanilang pinagsapalaran. Salamat po. Tayo po yung muko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa pribileho na ako ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maisalaysay ang isa sa 7 wika, Panginoon. Dakilang Diyos, wala po akong sapat na kakayanan na bigkasin ang mga salita, ang mga salaysay na ito. Bigyan mo ko, Panginoon, ng karunungan na maibahagi, Panginoon, ito. At mabigyan, Panginoon, ng isang magandang paliwanag para sa lahat ng narito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Ihanda mo, Panginoon, ang aming puso at isipan sa pakikinig, Panginoon, ng mga salaysay na ito. Salamat, dakilang Diyos. Ito ang isang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Magkakaupo na po tayo. Ang una pong 7 saying, Father, forgive them. May isang kasalanan na talagang pumipigil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang hindi pagpapatawad. The sin of unforgiving spirit. Ang Diyos ay nagpapatawad. Tignan natin sa Luke chapter 5 verse 20. Ayan. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Isa po pong talata sa Efeso chapter 4 verse 32. Ito po ang sinabi sa Efeso chapter 4 verse 32. At magbagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kapag nagpatawad ka, pinalalaya mo ang isang preso, ang presong iyon ay ikaw, leban kay Satan. Kalaban natin ang guilt at bitterness. Kapag pinatawad tayo, we are set from prison of guilt. Kapag pinatawad natin ang iba, we set free from the prison of bitterness. So yung damage na dulot ng guilt at bitterness ay maiwasan by forgiveness. Mayroon po tayong 3 bahagi ng mga nakasulat sa talatang ito. Ang una po, sin of our death. At ang ikalawa, sinner delayed. At ang ikatlo, Savior is our deliverer. Ang unang kategorya po nito ay ang sinner of our death. Death. The Bible calls our sin a death. Kasalanan ang naglalagay sa atin ng pagkapariwara. Nagkautang tayo sa Diyos.
Nilikha niya tayo para sa maglingkod sa Kanya at mahalin siya. Pero hindi natin ginawa. At dahil hindi natin kayang bayaran ang ating utang, at at tanging paraan para makalaya tayo, patawarin tayo ng Diyos. We must also forgive others. When we forgive someone, we cancel the debt. Sin is a debt. Forgiveness is a canceling of the debt. The word forgive means to dalhin ang pasan. Mabigat ang magpatawad kasi papasanin ng nagpatawad ang pinsala. Kaya sa krus, pinasan ni Kristo ang ating sala. Siya ang nagbayad ng utang na hindi Kanya. Salvation is free for all but the cost. The Lord Jesus is His life. Tignan natin sa Episo 1 verse 7. Sabi niya dito, nasa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. God does not overlook our sin. Himself paid a debt of our sin on the cross with the blood of our Lord Jesus Christ. Ito po yung isa sa mga halimbawa na bilang isang Kristiyano, hindi man tayo perpektong tao. Pero kailangan makita talaga natin yung kung ano po yung kaugalian natin dito sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. Base sa aming karanasan, nagtitinda po kami sa Santa Maria. Maraming mga tao po na nakakahalubilo namin sa palengke. Tulad din ng yung iba, nakakahalubilo namin doon sa palengke, na nakakahalubilo din namin dito sa church, pagka may mga anniversary tayo, yun, dumadating po sila dito. Kaso lang po, hindi naman tayo perfectong tao, pero may mga time din kasi na kailangan talaga nating tignan yung kung ano ba may dudulot sa ibang tao, ano ba masasabi sa atin ng ibang tao pagdating sa kaugalian natin sa labas ng simbahan. Meron po kasi kaming na-encounter na pastor na dumadalo po dito sa atin during pagka may mga anniversary tayo. Iba po yung kaugalian niya, iba yung aura niya dito sa atin pagkasalamuhan natin, iba yung aura niya sa labas. So ang sinasabi ko po dito, pag iba po yung ugali natin sa labas ng simbahan, nakapahiya po ang Panginoon. Father, forgive them. Ang ikalawa po, sinner delayed. Kung ayaw natin magpatawad, inarangan natin ang daloy na biyaya ng Diyos. Sadly, when someone offend you, nais nating gantihan. Teach the person a lesson. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, hindi ganon ang Panginoong Hesus. Isa pong halimbawa dito, pag nire-rebuke tayo, open rebuke, mata sa mata. Kailangan po natin tanggapin kung ano yung sinasabi natin sa ikabubuti natin at
ikalalakas ng ating pananampalataya. Pag hindi po natin ginawa yon, tayo po yung talo. Kasi nire-rebuke nila sa atin yung mali na kailangan dapat nating tanggapin, pero ayaw nating tanggapin, tayo po yung talo. Ibig sabihin po doon, yung daloy po ng biyaya, ayun po yung umaharang doon para hindi tayo pagpalain. Ang pangatlo po, Savior is our deliverer. Kaya sa kabila ng matinding kirot at grabing parusa ng tao kay Jesus, sa cross sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pwede nating pa-rescue si Jesus sa thousands angel niya. Instead, he felt sorrow. All the pain. Panunuyan ng tao, sundalo, pati ang magnanakaw sa kaliwa. Buksan natin sa Luke chapter 23 verse 39. Tignan natin po kung sinasabi dito sa talata. At sinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya nakilala nila ng pagputol-putulin ang tinapay. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin at sinabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami, but instead of calling of his father, save him. Jesus prayed for Jesus causing him so much pain. Ang hirap magpatawad, pero hindi imposible. Ang Holy Spirit can help us raise above our feelings of pride, anger. Bibigyan niya tayo ng malawak na pangunawa, maunawaing puso. Extend Christ's love of all. Even to our enemies who hurt us, it's easy to love the lovely and forgivable. Christians are unique because the one we are filled with the Holy Spirit. Christian can love the unlovely and forgive the unforgivable. But how? By following Christ's lead. Rather than dwell on his misery, see the injustice o paano gumanti. Jesus immediately looked to the Father. As God, show your enemies mercy, the opposite of what any of us deserve. In humility, ask God to forgive them as He has forgive you. Bakit po? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Jesus felt compassion for those blinded by sin. Our enemies will perish unless God opens their eyes, revive their heart, and forgive them. The light of forgiveness is more effective na talunin ang kadiliman kaysa paghiganti. Kaysa manakit tayo nang humihingi sa atin ng pagpatawad, mahabag tayo at magpatawad. Isa rin po ito sa halimbawa ng doon sa Savior is our deliverer. Halimbawa po, araw ng linggo. Pag totoong Kristiyano ka, dapat nasimbahan ka. Amen? Hindi yung araw ng linggo, sasabihin mo may sakit ako, pero nasagalaan ka pala. Father, forgive them. Kasi hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Ganun din po, sa palengke din, sa kapalengke po kasi maraming mga nakukuha naming mga aral bilang isang Kristiyano. Pag nasa palengke ka, maraming aral naman kukuha mo patungkol sa kung paano maging malakas ang pananampalataya natin. Katulad sa doon sa malapit sa pwesto namin sa Santa Maria. Meron po doon na Kristiyano daw siya. Nagsisimba po siya sa Methodist. Methodist yung niya, yung church niya. Sabi niya Kristiyano siya, pero kung murahin niya yung anak niya, kung pakikitungo niya sa ibang mga kasama namin doon, iba po. So, Kristiyano ka, dapat alam po natin yung ginagawa natin na hindi napapaya ang ating Panginoong Hesus. Tapos na po ako. Salamat po. Sige, Brother Ray. Tayo natin sumayo. Salamat po.